Yung mga sagot mo, kapatid, saan ka naglilingkod? Kapatid, sagot uli. Sa sarili ko po, kasi po naalala ko po yung sitas na lubusin nga ninyo ang... Hindi ko na po alam, basta sa inyong sariling pagkaligtas, parang ganun po yung sitas. Yun po yung naalala ko. Ang sinasabi mo ba yung Filipos 2:12? Siguro na nga po, yun na po siguro. Natin. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Na may Po, ayan po, absolutely. Ay, kinalulungkot ko lang, kapatid, hindi yan ang sagot. Malapit na rin po siguro sa katotohanan. Ang katotohanan, kapatid, ito. Kaya katotoong naglilingkod sa iyong sarili. Basahin mo nga, Sis Luz, ang 6:8 ng Epeso. 6:8. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Alin mang mabuting bagay ang ginawa mo, gumagawa ka lang ng gusto mong gawin ng Diyos sa'yo. Tama? Tama po. Kaya pag binigyan mo yung kapatid, bibigyan ka ng Diyos. Sino ngayon ang pinaglilingkuran mo? Yung sarili mo po. Pag nagbigay ka, bibigyan ka. Pag nagpatawad ka, papatawarin ka. Pag naawa ka, kaaawaan ka. Pag gumawa ka ng kahit anong kabutihan, ginagawa mo yan sa totoo lang, para sa iyong sarili. Tama o hindi? Tama po. Kaya alam nyo, mga kapatid, huwag kayong magsasawang gumawa ng mabuti sapagkat nagtitipon kayo sa inyong sarili ng isang supot na hindi masisira. Naintindihan nyo? Amen po. Kahit hindi gantihin ang ginagawa mo ng kapwa mo taong kabutihan. Kahit na masamain ka pa sa ginawa mong kabutihan. Kahit na ikaw ay tumulong na hindi ka napuri. Kahit yung pagpatagod mo ay hindi na-appreciate. Lahat ng ginagawa mong kabutihan, yun din ang tatanggapin mong muli sa Panginoon. At alam mo kung gaano kung gumanti ang Diyos? Ang ginawa mong isa, gagantihan niya ng 1,000. Yung ginawa mong isa, gagantihan niya ng maka-100 ganti. Kaya, hindi ka agrabyado para kang nagpatubo na nagbigay ka ng piso, ang bumalik sa'yo 1,000. Parang ganun. Yan ang ginagawa natin ngayon. Huwag kayong magsawang gumawa ng kabutihan, mga kapatid. Ang lahat ng kabutihang ginagawa natin, mga kapatid, para rin yan sa ating sarili. Yung ginawa mo, yun din ang tatanggapin mo sa Panginoon. So, yung ginagawa mong taglilingkod, pagpapagod, babalik sa'yo ang pakinabang nun. Walang masasayang. Dahil ang Diyos ang magbabalik nun. At pag ang Diyos ang nagbalik, if it is God or the Lord that shall return the good things that you are doing to others, He will return it to you. You can be sure that what He will return is overlapping. Yun po, yung sinasabi ni Brother Eli, yung tinatanong niya po kanina, kung tayo'y naglilingkod, ang sagot ng kapatid, kung kanino siya naglilingkod siya sa kanyang sarili. Kasi po, ang sabi doon sa Epeso 6:8, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Kung tayo po ay naglilingkod at gumagawa tayo ng mabuti, lahat ng mabuting ginagawa natin, ganun din ang gagawin sa atin o tatanggapin natin mula sa Diyos. At hindi po kasi pwede nating sabihin, sa Diyos nga tayo naglilingkod, sabi dun sa Gawa 17:24, na ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Kasi hindi po tayo
hindi naman kailangan ng Diyos yung paglilingkod ng ating mga kamay sa Kanya. Ang talagang tama po, yung tinuturo nga ni kapatid na Eli, kung gumagawa man tayo ng mabuti, anumang ginawa nating mabuti sa ating kapatid, tinulungan natin, ginagawa natin yon sa ating sarili. At yun pong sinasabi sa Mateo naman na 10:28, si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng pag-uusig, at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Pagka gumawa po tayo ng mabuti, bawat isang ginawa nating mabuti, ang balik po nun sa atin, 100, maka 100 beses. Kaya parang yung piso mo nga, naging 1,000 ang tubo po nun. Ganon po kasi kung magbalik ang Diyos nung mabuting ginawa natin. Kaya huwag tayong manghihimagod na gumawa ng mabuti kasi lahat ng mabuting ginagawa natin, ginagawa rin natin yon sa ating sarili. Yun po. Kaya yun ang tama talaga na yung paglilingkod natin na ginagawa, sa sarili rin natin kasi tayo rin po makikinabang kung gumawa tayo ng mabuti, babalik din sa atin lahat ng ginawa nating mabuti. Huwag nating ipautang na loob sa kahit kanino ang ginawa nating kabutihan. Huwag nating ipautang na loob kahit sa Diyos ang ginawa nating kabutihan. Huwag nating ipautang na loob sa ating kapwa ang ginawa nating kabutihan sa Kanya. Magpasalamat tayo at pinayagan tayo ng Diyos na magawan siya ng mabuti kasi yung mabuting ginawa natin sa Kanya, ginawa nating mabuti para sa ating sarili. Amen? Amen. Huwag nating ipautang na loob sa kahit kanino ang ginawa nating kabutihan. Huwag nating ipautang na loob kahit sa Diyos ang ginawa nating kabutihan. Huwag nating ipautang na loob sa ating kapwa ang ginawa nating kabutihan sa Kanya. Magpasalamat tayo at pinayagan tayo ng Diyos na magawan siya ng mabuti kasi yung mabuting ginawa natin sa Kanya, ginawa nating mabuti para sa ating sarili. Amen? Amen. Gagawa ka ba ng mabuti kahit sa hindi gumagawa ng mabuti sa'yo? Opo, kapatid na Eli. Mamahalin mo ba kahit yung hindi nagmamahal sa'yo? Mamahalin po kahit ang hindi nagmamahal. Lalo mong dapat mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo. Kasi ang tao baliktad, ang mahal niya yung nagmamahal sa kanya. Yung hindi nagmamahal sa kanya, para ayaw niyang makita, para ayaw niyang kausap. Mali tayo ron. Mali yun. Yung notion ng tao na yun, mali yun. Kaya mas dapat mong mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo. Kasi doon ka makakatiyak na maiipon yung ganti ng Diyos sa'yo. Tama? Tama po, kapatid na Eli. Kasi pag ang mamahalin mo, yung nagmamahal sa'yo, binigyan mo ng polo, bibigyan ka rin niya ng polo. Pinakain mo siya at papakainin ka rin niya. Yung hindi nagmamahal sa'yo, pinakain mo, nung matapos kainin, hinura ka. Di magaling. Bakit? Hindi niya ginantahin yung mabuting gawang ginawa mo sa kanya, ang Diyos ngayon ang gaganti sa'yo. Mas marami pa igaganti. O sino ngayon sa inyo ang hindi gagawa ng mabuti? Hindihan niyo ba yung punto na yan, mga kapatid? Opo, Brad Ito Eli. 46 ng Mateo. Sapagkat kung kayo'y iibig, sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maningil ng buwis? Wala kang ganti pag ang inibig mo, yung umiibig lang sa'yo. Tayong mga tao, laging ang gusto nating karelasyon, lagi nating gustong tinutulungan, laging mahal natin, yung nagmamahal din sa atin. Napakamali ako, Sis Luz. Mahal ko yung nagmamahal sa akin. Natural lang sa tao yun eh. Siyempre, mahal mo, nagmamahal sa'yo, hindi mamahalin mo. Pero binibigyan kong daang, mahalin ko yung hindi nagmamahal sa akin. Because only by that, makakaasa akong baka sakaling sa araw ng paghuhukom,
naawa sa akin ng Diyos. Di ba ganon, kapatid na Luz? Tama po. Napakaganda po nun. Kasi yung hindi nagmamahal sa'yo, hindi ka naman gagantinan eh. Tama. Meron nga mga kapatid maaalala ka lang pag mangungutang Pag nakapangutang na, di ka na maalala Tama o hindi? Tama po. Meron mga kapatid kaya ka lang lalapitan pag nangangailangan ng papakinabangin sa'yo Gusto ko lang maintindihan ng kapatiran ini-encourage ko huwag kayong magsasawang gumawa ng kabutihan. Kahit sa mga kaaway, kahit sa mga hindi nagmamahal sa atin, kahit sa hindi natin mga kapatid. Kasi ang ginagawa natin ng kabutihan mismo ang ating sarili. Kaya siguro kung ang sarili mo, hindi ka naman magsasawa di ba, Sis Luz? Totoo po. Sarili mo po yun Kung alam mo na ang sarili mo makikinabang, pagdadamutan mo ba? Hindi po. Ang taong nagdadamot sa sarili. Kaya lang, hindi siguro naintindihan ng iba na kung gagawa siya ng mabuti, sarili. At siguro, kung hindi niya naintindihan, tinitipid niya yung paggawa ng mabuti. Pinipigil niya, ini-aatras niya, ipinupostpone niya. Pero kung sarili mo, alam mo, ikaw ang makikinabang, baka sakali sumipag ka. Tandaan natin yung sinabi ni San Pablo, huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sa 9 ng Galacia, sapagkat sa takdang panahon ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Ayun ang sabi ng Biblia. Sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo. Kung hindi man natin maani ngayon, yung ginawa nating mabuti, hindi natin maani ngayon sa buhay na ito, mas maganda nga dahil nakakatipon tayo ng kayamanan sa langit sa hindi natin naaaning kabutihan na ginawa natin sa lahat ng tao na pwede natin gawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, alam nyo, ganito yun. Halimbawa, may nagkasalang kapatid sa'yo. Huwag ka magagalit doon sa kapatid. Alam mong gawin mo, Sis Luz? Ano po? Salamat, kapatid. Minura mo ko. Salamat. Binigyan mo ko ng pagkakataong magtiis at magpatawad para mapatawad naman ako ng Diyos. Di ba ganon, Sis Luz? Opo. Tama po. Pero pag minura mo rin, ay tarantado ka. Opo. Pag ginawang ka ng masama, gantihin mo pa ng mabuti, sabi ng Biblia. Bakit? Sa paggawa mo ng mabuti sa ginawa sa iyong masama, pinararami mo, ina-aggravate mo ang ganti ng Diyos para sa iyo. Naintindihan mo? Amen. Totoo po. Sino pa kaya sa inyo mag-aaway-away? 3, 2, Ay, 1. tandaan ninyo, ang paggawa ng kabutihan, hindi nagbubunga ng masama. Yan ay nagbubunga ng mabuting makaiba yung buti na manggagaling sa Diyos. Lalo na kung ang ginawa nating kabutihan ay hindi in-appreciate, hindi pinuri, hindi ginantihan ng ginawa natin ng kabutihan. Sana naintindihan nyo mga kapatid, yan po ang paalaala ng Diyos sa ating lahat.